timing na timing, biglang may pumasok sa messenger natin sa pangalan na Roland de la Cruz, isang kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo at nakipagsubukan. No, nakipagsubukan siya. At hindi ko na yun na-live kagabi pero napanood po yun doon sa live ni na Brother Wendell Talibong at saka ni Brother John Ray, no? Pero ganun pa man, nakakapag-record naman ako dahil sayang naman na hindi ko ma-record yung naganap na talakayan, kaya buti na lang nakapag-record ako. At eto na po, talakayin po natin yung nangyari na pagipagsubukan kung saan inattempt nitong member ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang pagkikipaglaro through words. Yan ha. Sinubukan niya kagabi na lituhin ako sa pabilisang mga salita. Wag ganyan na gani yung kapag ganyan na yung yung inyong makakaharap, big sabihin may plano yan na linlangin kayo. Oh, yan. Pero mas maganda, eto panoorin mo natin yung nangyari kagabi na talakayan sa pagitan ko at sa kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Narito po. Hello po, magandang gabi po. Yes, hello, good evening bro. May tatanong lang po ako, okay lang po, no? Okay, go ahead. Ano po? Ano po yung, sinasamba po ba ng mga Katoliko yung rebulto? Hindi. Okay po. Hindi po? Hindi. Bakit po? Dahil hindi naman yan ng Diyos ng Katoliko. Okay po. Okay po. Lang po Pero pinagbawal po, ano po? Ipinagbawal ang Ipinagbawal po ba yung pagsamba sa rebulto? Yes bro, ipinagbawal yung kung ang rebulto po ay kinikilala mong Diyos. Talagang bawal yun. Kasi kapag ang anti-katoliko ang nagtanong patungkol sa pagsamba, automatic ang nasa isip nila kaagad dyan is pagsamba na adoration, kaya bawal talaga yan bro. Okay po, salamat po pwede po magtatanong po. Okay lang po. May tatanong pa po. Sige, go ahead bro. Tanong ka. Sa New Catholic Encyclopedia po, sa 1997, volume 2, 172, ito po yung sinasabi ng libro. Yamang ang pagsamba na iniuukol sa isang imahen ay nakararating at nagwawakas sa personang inilalarawan. Ang ganitong pagsamba na nauukol sa persona ay maaari na rin iukol sa larawan na kumakatawan sa personang iyon. Ano po yung paliwanag doon? Pagalang yan bro. Po? Pagalang yan. Paggalang lang po yun? Yes, paggalang. Kasi kapag anti-katoliko ang nagtanong patungkol sa pagsamba, isa lang ang kahulugan yan, adoration. Kaya ang sagot namin dyan, hindi. Ayon sa our Catholic faith, we do not worship the saints. We only honor them as a special friends and servants of God. We adore God alone. Yun ang nasa aming our Catholic faith, page 220. Ngayon, kung patungkol sa Katoliko naman ang itatanong mo, meron kami kinikilalang latria, meron kami kinikilalang dulya. Apo. Yan ha? Yung aming ibinibigay sa imahe, dulya yun. Ano po yun? Dulya, pagalang. Paggalang po. Yes, Daniel 2:46, magandang balita, Biblia, tinatawag yung pagbibigay galang. Sa salita ng Diyos, tawag doon, pagbibigay parangal. Pero sa King James Version, tinatawag yung pagsamba. Apo. Yun. Kaya kung anti-katoliko magtatanong ang patungkol sa pagsamba, ang sagot namin hindi. Dahil ang mindset ng anti-katoliko dyan, adoration. O yung yung dinidiyos. Ang sagot namin, hindi. Okay po, salamat po. Anti-katolik ka ba bro? O katoliko ka?
Tanong lang naman po, di naman po ako Okay, anti-Catholic. so malinaw doon na hindi ka Katoliko, kaya ang sagot ko, hindi. Ito pa po isang tanong. Opo. Okay, go ahead. Po. Ano po, kasi meron po isang kaanib nyo na umami na sumasamba. Yung ano bro, yung kaanib na umamin bro, nakabate ba siya sa ano? Sa mindset ng Catholic o mindset ninyo? Ano po siya nakausap ko lang din po sa comment Hindi. section sa Mas Facebook. maganda na tanungin mo siya kung yan ba'y nakabatay sa mindset ng protestanteng nagtatanong o nakabatay ba sa mindset ng Catholic na sumasagot sa tanong. Tinanong ko po siya sa comment. Ito po yung sabi niya po. Inaamin po namin na sumasamba kami, pero dahil sa nagbibigay galang lang kami. Ayun. Ayos lang. Ibig sabihin, ang ibinibigay sa imahe, dulya. Gaya nga sinasabi sa aming Catholic, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ang ibinibigay namin sa sacred images is the respectful veneration and not the adoration due to God alone. Pero sinasamba niyo po? Hindi. Okay po. Kaklaruhin ko lang Kaklaruhin ko lang bro, dahil ikaw na nagtatanong, hindi ka naman Katoliko, alam ko ang pagsamba sa iyo latria lang. Kaya ang pag nagtanong ka ng pagsamba, automatic na ang mindset mo latria, ang sagot ko hindi. Rajando? Yes, Brother Wendell? Okay. Sa mga anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Cristo, Yes. dahil gumagamit sila ng aklat Katoliko, pag makabasa ng salitang worship, ang kanilang konklusyon ay pag-Diyos na. Pero sa Biblia, mismo sa Biblia, yung salitang worship, hindi nangangahulugan pag-Diyos na, kundi pagalang. Basahin mo ang 1 Chronicles chapter 29:20 ng King James Version, Brajando. May mabasa tayo diyang, worship the Lord and the King. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Yun, worship. So, ang binanggit yan, worship the Lord and the King. Pero hindi ibig sabihin na yung worship na yan ay nangangahulugan sa hari na pag-Diyos na. Yes. Dahil sa Good News Bible, ang mabasa natin na salin diyan sa worship ay honor. Ito, balikan natin. 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and whole assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and devout law, and give honor to the Lord and also to the King. So, ibig sabihin, ang ginagamit sa simbahan, sa mga aklat na binabasa ng mga ministro ni Felix Manalo, na worship, yon ay honor. So, ito din ang mabasa natin sa Daniel Kapitulo 2, 46. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors and odor unto him. So yun po bang tinatawag na worship Daniel ay pag-Diyos na? Hindi, dahil sa ibang salin, New International Version, ang worship diyan ay honor. Then the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. So yan po, Brajando. yan. Sa magandang balita Biblia, ang tawag naman dyan, nagbigay galang, yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang muka sa lupa, at nagbigay galang kay Daniel.
Sa ang salita ng Diyos naman, ang sinasabi naman dito, nagpatira pa si Haring Nebukadnezar upang parangalan si Daniel. Kinilala ba ng hari na Diyos si Daniel? Hindi. Dahil sa 27, ang sabi ng Hari Nebukadnezar, tunay nga na ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos. So hindi niya kinikilala na Diyos si Daniel, pero sa King James Version ang nakalagay doon is worship. So biblically, may dalawang kahulugan ang worship. Merong veneration o bibigay galang, meron ding adoration due to God alone. Ngayon, kapag ang protestante ang nagtanong, ang kanilang mindset kasi, isa lang ibig sabihin ng worship, latria lang. Kaya kapag yan ang tanong, sinasamba nyo ba? Ang sagot, hindi. Brother Roland, sige, go ahead. Okay po. Ito po isang tanong ko po. Sige. Paano po nabuo yung aral ng Trinidad? Paano nabuo ang aral ng Trinidad? Eh, di nasa Biblia pa rin ang pagkabuo ng aral ng Trinidad. Sa Biblia kasi, yung Ama, kinikilalang Diyos yun. Tapos yung anak, kinikilala rin Diyos yun. Tapos ayon naman sa gawa naman, kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Kaya yun. At ayon naman sa King James Version naman, sa 1 John 5:7, there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Pero isang Diyos lang ang tinuturo ng Santiago 2:19. Naniniwala ang diablo sa isang Diyos, oo. At nanginginig pa nga sa takot. Pero, diba po yung... may tatlong persona yon. Okay po. Yon. Sa Biblia yan binatay, bro. Biblia yan binatay. Yung unang 157 po ba, nakalagay po yun sa original manuscript ng Biblia? Okay, yung sa original manuscript ng Biblia. Nasa bro? Sa Codex Vaticanus, bro. Meron pang naalala ko dati na nalakayan ni Mr. Manalili nung siya kasamahan pa natin sa punto por punto, natalakay niya yan. Merong manuscript na pinagbatayan si Manalili at si Paul Alima kung saan mababasa dyan yung sinasabi sa 1 John 5:7 ng King James Version. Pero kung nakafocus ka lang sa Codex Sinaiticus, ay wala dun. Next question. Tama po ba yung sinasabi dito na ang Trinidad daw po ay nabuo sa ika-4 na siglo at nagpatuloy na po hanggang ngayon? Okay, yung nangyari sa 4th century, yun ay pag official declaration lamang yun. Pag official declaration lamang yun, para bang santo. Oh? Before siya na-canonize as a saint, santo na yun. Yung canonization niya, yun ang kanyang official declaration. Yun namang sa halimbawa, sample na lang natin, yung sa pagka-Diyos ni Kristo, sa Council of Nicaea, diniklara siya noong 325 AD. Pero, before ang Council of Nicaea, declaration sa Council of Nicaea, naniniwala na ang mga apostol na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pero diniklara lang doon. O yun. Para lang ganun ba? Yung Sunday as Sabbath, diniklara doon sa sa panahon ni Constantino, pero before sa panahon ni Constantino, panahon pa ng mga apostol, ang mga Kristiyano talaga nag-o-observe na sa Sunday. Yon, brother. Parang ganun ba? Yung declaration, huli lang yun. Parang Iglesia Katolika. Yung pagdeklara ng pangalan, nahuli. Pero ang Iglesia, nauna. O ganun yun, bro. Okay po. Next. Di ba Diyos po yung tatlo? Ay, hindi. Isang Diyos yun sa tatlong persona, bro. Pero binanggit niyo po kanina na si Kristo ay Diyos din. Yes. Tama po ba? Diyos si Kristo. Kasi ayon sa sa 1:1, buhat ng pasimula siya ang berbo. Nang pasimula, berbo na siya. O hindi ba? Nang pasimula, verbo na siya. So wala naman sinasabi, nung pasimula ang verbo ay naging Diyos. Walang ganun. Walang talatang ganun, bro. Ano po ba yung verbo? Diyos. Diyos po ang verbo. Hindi siya naging Diyos. Iba yung naging Diyos. Bakit po ano po ba yung verbo sa original manuscript na? Logos. Logos, salita, di ba po? Word?
Yes, logos. At yung logos na yan ay nagkatawang tao. Opo. Eh, di ba po plan ang nakalagay sa isang translation? Mali. Pag sinabi mong plan, pagdating ng plan, hindi siya tatawaging verbo. Pero ayon sa Apokalipsis 19, nakalimutan ko ang talata eh. Tinatawag pa rin siyang ang verbo ng Diyos. Kaya yung verbo, hindi ibig sabihin plano yun. Saan talata nga yun sa Revelation, tinatawag si Kristo pa rin na ang verbo ng Diyos? Oh. Hindi, kung plano, bakit tinatawag pa siyang ang verbo ng Diyos? Ang verbo salita po, di ba? Word po ba yan? Tama po. Yes, salita, word. Pero hindi siya plano. Kasi kapag plano, pag dumating na yung plano, hindi na plano. Yan ang mindset ng INC, hindi ba? Yan ang mindset ng INC. Hindi na siya plano nung siya'y dumating na. Eh kaso sa Revelation, tinatawag pa rin siyang the word. The word of God, ang verbo ng Diyos. Paano mo ngayon tututulan yan? 1913. Ha? Pahayag chapter 19 verse 13. Malamang, yan yung tinutukoy ko. Alam mo naman siguro. Tas sa ano po, 'di ba? Sa paano po naging di ba? Sa tatlong persona po, Diyos din po ba si Kristo doon? Hindi siya Diyos din. Ano ba naman yan? Playing with words. Anong Diyos din? Diyos si Kristo. Yung pag sinabi mo kasing Diyos din, lilitaw, dalawa na ang Diyos. Ikaw talaga, yung playing with words, hindi uubra yan bro. Walang ganyanan sa playing with words. Kasi kapag gumagamit ka na ng playing with words, naglilito ka na bro. Ay, hindi po. Wag kang gumamit ng playing with words bro. Hindi ko nga po alam yung sinasabi niya. Hindi, wag kang gagamit ng playing with words like Diyos din. Kasi pag sinabing Diyos din, dalawa na Diyos. Ang Espiritu Santo po yun. Pasensya ka na, mabilis akong makinig sa nagtatanong kaya yung Diyos din, pabilisan lang ng bibig yun. Wag mong gamitin yung ganyan dito bro. Magtanong ka ng maayos. Sige, go ahead. Sa 1:17:3 po, ilan po yung Diyos na binanggit ni Kristo? Walang sinabi na ilan ang Diyos. Sa 17:3, sinabi niya na ang Ama niya ay nag-iisang Diyos. Tama yon. At na meron din sa Biblia, si Kristo ang nag-iisang Panginoon. Ibig sabihin ba ang Ama hindi Panginoon? Wait lang yan po. ha, nasa Tito yata, hindi ko na matandaan, sa Tito yata yon. Si Kristo tinatawag rin nag-iisang Panginoon. So kung yung mindset mo sa 17:3 ng Juan na nag-iisa is isa talaga, lilitaw rin na si Kristo lang yung Panginoon at hindi yung Ama. Kasi meron sa talata sa Tito na si Kristo ang nag-iisang Panginoon. Paano ngayon yan? Susundan ko yung mindset mo 17:3 ng Juan, lilitaw ng Ama, hindi Panginoon. Bro, anuin mo yung 17:3 nga, hindi niya naintindihan yan. Mayroong at doon eh. Sige nga, mayroon siyang at eh. Nawala, umalis. Saan talata nga? Nakalimutan ko talata yun ng Nawala na siya. Pumasok lang ako. Patry bro ang pahayag 19. 3-4 ata. Yung bro, hanapin nyo nga sa yun, saan talata yung si Kristo ay nag-iisang Panginoon. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Tingnan natin ha, anong sinasabi dito? Ngunit sa sa atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo isa lamang Panginoon. Kung susundan natin ang mindset ng INC member na ito sa 17:3, lilitaw na ang Ama ay hindi Panginoon. Kaso nga umalis na eh. Umalis na. No? Lalaruin pa tayo. Balak pa akong laruin na si Kristo ba ay Diyos din. Oy. Lalaruin pa ako si Kristo ay Diyos din. Walang ganyanan. No? Once ang evangelist, no? Ang tagapangaral ninyo ay nagpi-playing with words na.
Ibig sabihin, sinisimulan na niya na lokohin ka. Bakit? Lilituhin ka na niyan. Pasensya ka na, punto por punto na tanong mo, hindi uubra yan. Bro, isa lang, yung pinagmamalaki yung 17.3. Basahin natin buo yun. Okay, basahin natin ang sinasabi sa 117.3. Buo. 117.3. Ito ang sabi sa 17.3 ng Magandang Balita Biblia. Ito. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong isinugo. May ate. At saka, ayaw nilang basahin yung 5. 3 lang sila, hanggang 3 lang. May at nga eh. At si Jesu Kristo. Eh, ba't pinuputol nila may isang tunay na Diyos lang? Hindi nila basahin. At si Jesu Kristo na sinugo mo. Kung sasakyan natin yung mindset nila sa 17.3 ng Juan, lilitaw na ang Ama ay hindi Panginoon. Kasi sa unang Korinto 8.6, isa lamang ang Panginoon si Jesu Kristo. Eh, paano yung Ama? Hindi na Panginoon yun? Oh, yan. No? So, yung mindset niya, bagsak. Busted yan! Sabi ni Kaburnok. Nawala na siya sa Messenger. At dahil alas 10:07 na, lagpas na tayo sa Leymar wants to speak. Okay, go ahead, Brother Leymar. Bro, papasokin niya daw yung mga ministro. Sabi niya, hindi pumasok yung ministro. Sige bro. Papasukin yung ministro. Oh. Papasukin yung ministro. Aabot tayo ng alas 12 bro, kaya. Ay, bukas ng gabi, papasukin yung ministro. Schedule. Andyan Yes, papasokin bro dyan daw, pero magbukas ng kamera. Papasukin nyo sa Zoom, magbukas ng muka. So, yung ating messenger room, hindi natin yan bubuksan bukas, ha? Kung sakali. Andyan ba siya, Brother Leymar? wala bro. Wala. Hindi, sa ano ba? Nagchat-chat kayo ngayon? Yes bro. Papasukin niya Pakisabi mo, bigyan kita bukas ng Brother Leymar, ng Zoom link bukas ng hapon. Ibigay mo sa kanya ang Zoom link para sa Zoom pumasok ang kanilang ministro kung gusto niya papasukin. Sige bro. Yan. Maganda to Yan. Sige, anuhin natin. Magbukas tayo sa mga ministro. Andyan naman si Brother Wendell Okay. Ayun. So, yun po ang nangyari po kagabi na isang kaanib po ng ANC ang pumasok at sinubukan pa niya akong lituhin sa mabilisang salita by using the word Diyos din si Kristo. Yun, no? So, tsaka tungkol naman doon sa gumamit siya ng New Catholic Encyclopedia, nakapagtataka ba Tagalog yung binasa niya, English yun. Malamang hindi talaga yung Catholic Encyclopedia ang binasa niya, malamang pasugo nila. See, iba na namang yun, technique na naman yun. Tsaka doon sa mindset niya sa 17.3 ng Juan, kung ating i-apply yun sa unang Korinto 8.6, lilitaw ng Ama, hindi na Panginoon. So, talagang napakaraming pagkakamali nila noon na kaya hindi siguro nakatiis, nag-walk out. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine
na solid, hindi fake, hindi at boses ng Diyos di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.